January 15, 2026 nang dumating ang Russian national na si Nikita Chekhov sa Pilipinas. Ang idineklara daw niyang purpose of travel, papasok ng bansa bilang temporary visitor, vacation and sightseeing, sana all. Pero ang pagiging temporary visitor may banta ng pagkakasik ng lagim on the side. Manila, BJC, let's spread HIV. Maraming netizens ang nabahala sa naging online post ni Nikita at nanawagang hulihin agad ang dayuhan. Dapat bago makapasok ang mga foreigners sa bansa, nakapag-HIV test muna. Huwag niyo na sana pabalikin yung ganyang mga tao dito. Kasi baka pagbalik niyan, gagawin na niya yan. Bukod sa nakakaalarmang post ni Nikita tungkol sa pagpapakalat ng HIV, marami pang naunang posts ang Russia National na may temang kapastusan at kalaswaan. Let's everybody. Pagmumura at kontrobersyal na mga pahayag at content na para bang gustong mag-trending. Oh my God! Oh! Pero sa kanyang pinakahuling post, mukhang hindi na ito para sa views kundi para manakot. Manila, BJC, let's spread HIV. Doon sa video, parang wala siya sa tamang wisyo, no? Pag tiningnan natin yung video, parang hindi ko masabi kung siya ba ay intoxicated or maaring ibang tinake doon sa para sa kanyang sistema. Pero it seems like he was not in his right mind nung siya po ay nagsasalita. Paulit-ulit niyang sinabi ay malaking concern po sa public safety ng mga tao. January 21, 2026, nagkasala ang Bureau of Immigration kasama ang resibo ng operasyon para arestuhin na si Nikita Chekhov. For agents of Bureau of Immigration. Let's cooperate, okay? What's your name? Sit down, sit down, sit down, sit down, sit down, sit down. We have been aware of the video that you posted. That's why the Commissioner of the Immigration, Bureau of Immigration, issued a mission order to arrest you. So you are under arrest. You have the right to remain silent. Hinayaan mo nang makapagpalit ng damit si Nikita at saka dinala sa Bureau of Immigration Holding Facility sa Camp Bagong Diwa. Ito pong taong ito ay hinuhuli po ng immigration kasi siya po ay tinuturing na undesirable alien matapos mag-viral nung kanyang mga videos na sinasabi niya na magkakalat siya ng HIV in BGC and in Metro Manila. So ito po ay nakakabahala. Bago ipasok sa detention facility ang kaaresto lamang na si Nikita, sinubukan siyang baka panayam ng resibo. Sir, what did you mean by those statements that you said on the TikTok video? Anything you want to say to the public? On your TikTok live, you also said that it was a joke. Was it a joke? Appeal? Anything you could say? Ang dayuhan na maraming sinasabi sa kanyang posts online, tikom ang bibig ng subukang kunan ng pahayag. Kinabukasan, January 22, 2026, sumailalim si Nikita sa medical at HIV testing. Hapon ng parehong araw, iniharap ng Department of the Interior and Local Government sa publiko ang Russia National. Minamahal natin ang turismo. Ang turismo ay malaking bagay sa ating ekonomiya. Pero kung ang mga dayuhan na to ay ginagago tayo, ay hindi natin aatrasan to. Dito na rin isinapubliko na ang HIV test ni Nikita, lumabas na negative. In other words, nagpapasikat lang ginagamit ng mga Pilipino. Sa ilalim ng Republic Act 11166, kinikilala ang karapatan ng bawat tao na gawing privado ang kanilang HIV-related information. Kabilang na ang kanilang HIV status na hindi pwedeng ibunyag ng walang nakasulat na pahintulot maliban sa mga pagkakataong tahasan itong itinakda ng batas. Baka magtataka ang ating mga kapuso, bakit ang DOH tahimik, tikom ang bibig. Hindi po kami pwede magsalita sa mga resulta. Pero yung pong mga nasa law enforcement, allowed po sila, subject to dun sa batas na binanggit ko. Dahil seryoso ang usapin ng HIV at hindi dapat gawing biro kailanman, paalala ng Department of Health, huwag mag-atubiling magpasuri at magpa-test. Kung kayo po ay may duda at maaaring nagkaroon kayo ng tinatawag na exposure, meron pong tinatawag na post-exposure prophylaxis. Ang pagkakaroon ng HIV, anuman yung transmission mode, ito man ay sa tusok ng karayom, sa hawa ng pakikipagtalik, o kaya sa pagsali ng dugo, meron po tayong mga antiretrovirals na libre at hindi na po siya death sentence. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso.
Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel